Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. Ayan guys, hinahabol ko yung araw, yung liwanag. Kasi it's 5:37 in the afternoon. Ay, i-share ko po sa inyo itong aking pots dati na wala pang laman. Kasi di ba guys, kung naalala nyo, nung nag-share ako sa plant track na ito, nung bagong gawa pa lang ito ay merong mga pots na walang laman na nilagay ko lang doon sa likod. So, i-share ko sa inyo ngayon kasi meron ng laman. Natamnan ko na, yung iba dito matagal ko na yun naitanim. Yung isa dito lang ay bago lang. Siya yung reason kung bakit matagal kong na-share itong mga pots na ito na hindi na bakante. Kasi hinantay ko muna siya mag-stable bago ako mag-share. Pero bago yan guys ay please, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang like at sa comment and click that notification bell para lagi pong kayong updated sa mga video na i-upload ko na gaya nito. Medyo madilim na ata guys. So, ito yung isa. Yan. Cat's Claw. Meron akong tatlong cat's claw guys, kaya lang yung isa is nabili na. Kaya yan yung nilagay ko. Chihuahuensis cross Mexensis, if I'm not mistaken. Yan siya. Magkakamukha lang kasi sila. Ayan. Pero ito parang maputla. So maganda sila guys. Tingnan nyo naman yan. Oh, ang ganda. Okay sila dito. Nagustuhan naman nila itong area na to. Ayan. At sana lumaki pa sila at magkaroon ng babies. Tingnan nyo naman yung tips, oh. Nagka-stress na. Ayan. So, sana dumami pa sila dyan at sana lumaki. At yung isang pot ay ito. Yan, Lola. Pot na Lola. Pero not fully Lola kasi meron akong nilagay na isang top cut ko ng Lovely Rose na hybrid. So, tatlo lang yung Lola ang meron ako kaya. Ang nilagay ko dyan ay Lovely Rose. Kasi meron akong top cut na Lovely Rose at sige, dyan ko na lang siya nilagay. Kahit na hindi siya rosette type. Rosette type pa siya. Kahit na tumatangkad siya. Yun. So, nag-stress na sila dito guys. Ayan. At sana lang lumaki pa sila. Ayan. Ang ganda nila guys. O, diba? Si Lovely Rose ay bago ko lang yan dyan nilagay. Kaya, at ang roots niya ay maliit pa din. Kaya ano pa yan siya nag-a-adjust. Ako naman ang nagpalaki niyan kaya kaya na niya yung weather dito sa aking area. Padilim na talaga guys pero okay pa naman. Kita pa naman yung kanilang beauty. Ito yung si Myrtilla na free sa akin na seller ni Maymay CNS Benguet at dito ko siya nilagay. Ito yung hinintay ko guys na mag-stable muna bago ako mag-video sa mga pots na nalagyan na natin ng mga laman. Meron na tong roots. Stable na siya. Kaya kaya na niya yung init dito sa taas kasi mainit talaga dito guys eh. Ayan. So, yung iba naman, yung nandoon, yan, may bakante dyan. Kasi yung mga walang laman dyan ay inalis ko na. Dyan sila banda guys. Inalis ko kasi palaging nauulanan dito guys. Nauulanan tapos wala pang araw masyado. Kaya para hindi masira yung mga tinanim ko sa pots na yon ay inalis ko na lang muna. So, nandyan pa rin si Claret at saka si Luella. Yan. Okay yung pinagpugutan ko kay Luella guys at saka si Claret din. Ayan guys, sobrang dami ng babies ni Claret guys, oh. Ayan. Tingnan niyo yan yung rosette niya. Medyo na green kasi nga hindi masyadong naaarawan dito. So, pagpugutan na ng asawa ko itong mga sanga ng citrus namin ay baka maarawan na ito dito banda at mag-stress na to sila. Pero, yung ganyang kulay ni Claret guys ay okay na ko dyan. Maganda na siya dyan tingnan guys. Ayan. At dami pa yan. Sa dami naman ng babies, oh. Yan, tingnan nyo naman yan, oh. Tapos, itong si Ghosty. Ayan, nag-stress na siya dito. Di kagaya nung bagong pugot natin siya, guys, na kakaalis lang din natin dun sa dati niyang pinaglagyan ay talagang walang kulay siya. Ngayon ay nagpi-pink na. Mas pag-pink pa sana yan, guys, kung naka-full sun siya at kapag naka-direct sun. Yun, kaya nilang direct sun, kaya lang
wala akong area na pwedeng paglagyan sa kanila na makakakuha sila ng direct sun. Kaya dito na lang muna sila. Ayan ang ating mga... Hindi ko alam talaga ang ID nito guys. Supreme ba sila or Flat Moonstone? Kasi nung binili ko sila ay Flat Moonstone yung ID. Ayan sila. Yung meron naman ako nakita. Pachiburia. Yun. Hindi na tuloy ako sigurado sa ID nila. Pero ang ganda nito guys. Ayan. Ito yung mga left propa ko na kinuhanan ko ng Crested Moonstone. At ayan yan siya. Meron na siyang babies. Ayan. At hindi na bulok yung kanyang pinagputulan natin. Which means successful siya. Yun. Tapos si Martila. Ayan. At saka yung si Beltana. Yan siya guys. Oh. Nag-stress na siya masyado. Tapos stable na rin yan siya. Yung top cut, ito yung top cut. Tapos ito yung bottom part na meron ng lumaki na yung babies niya dyan dati. Nag-ano pala siya. Medyo nag-rat pero may baby pa rin naman. Yan oh. May baby pa rin siya kahit na medyo ratted siya. At lumaki yung babies niya guys lalo simula noong tinapkat ko siya. Si Madiba na free ng Gen CNS. Dito ko nilagay kasi tingnan niyo yung itsura niya oh. Parang pa-triangle na siya. Kasi inalis ko siya dito sa area na to at hindi niya nagustuhan guys nung inalis ko siya kaya parang nag-etiolate siya. Ayan. Binalik ko dito para bumalik yung dati niyang form na maganda. Magkakaroon na yan ng buwewang kapag makabalik na siya sa dati niyang form. Pero okay na lang. Baka ko na lang din siya. I-top cut ko na rin kapag bumalik na siya sa dati niyang form na. Kasi magkakaroon niya ng parang Coca-Cola body guys kapag bumalik na siya sa dati niyang form. Tapos si Dugong. Si Dugong na ipinagsawalang bahala ko na lang guys. Tingnan nyo yan oh. Pinutol ko siya. Buti na lang hindi nagbulok yung kanyang bottom part. At yung head niya ay nag-sunburn. Nag-dry kasi nga hindi pa siya stable. Pero nilagay ko na dyan. At wala kasi akong pakialam guys. Kung mapano man siya, masunog man siya, or mabuhay man siya. Kasi, I lost hope na sa kanya. Kasi ang pangit niya guys, napakita ko naman siya nung dati, 'di ba? Na ang pangit niya ng kanyang itsura. Tapos, andyan pa rin si Super Bomb. Si Super Bomb guys, kapag masyadong mainit, ay ganyan ang nangyayari sa kanya rosette. Hindi siya flat. Yan siya oh. Pero, yung mga babies naman niya dyan sa ibaba na medyo natatakpan ng init ay medyo flat. Ayan sila. Medyo flat naman. Pero ito siya, ganyan talaga nangyayari kapag masyadong mainit ang pinaglagyan sa kanila. Pero pag alisin ko to dito, babalik naman yan siya sa flatness niya. Umaga na guys. Yan ang beauty ng aking Super Bomb sa ilalim ng araw guys. Yan siya. Katabi naman niya itong si Prima Donna na variegated. Bala ko itong pugutan guys. Kaya lang, baka next time. Sige, pugutan ko siya. Medyo nawala yung kanyang variegation guys. Yan o. Green. Nag-green-green na siya. Pero sobrang naiinitan talaga siya dito. Ayan siya o. Hindi naman siya lumiit, pero nawala nga lang yung kanyang variegation. Ito naman, ito pala yung isa, nakalimutan ko, isa ito sa mga big pots na bakante dati na meron ng laman. Yan. Bigay ko dito ay mga pink curls. Meron akong 3 pink curls from different sellers. Hindi ko na maalala, basta parang iba-iba yung, galing ito sila sa iba-ibang seller. Yan guys, sobrang init na ngayon. Yung isa naman ay may 2 babies. Hindi ko alam kung makikita nyo ba. Yan, 2 kanyang babies. At saka, ito sila. Ito, hindi masyadong kita yung kanyang curls. Ito naman ay medyo visible yung kanyang curls kaysa dito. At
Ito naman sa isang pot ay sinanaho ko mini. Ito yung pinag-separate ko guys na isang clamp na pinaghihiwalay ko na nanaho ko mini. Ayan siya, sobrang stress niya guys. Hindi ko masyadong nadidiligan, hindi ko masyadong naaalagaan. Actually sila lahat dito na area, hindi ko masyadong napapansin sila guys. Kasi nasa taas sila at sobrang init dito na area talaga. At mahirap mag-shoot. Kasi mainit. Ayan. So, trying to survive siya dyan dahil sa sobrang init. Hindi ko alam kung kaya ba niyang lumaki ang rosette dito sa area na to. So, ito naman si Da Vinci Code na paliit na siya guys. Yung kanyang leaves ay laging natutuyan. Kahapon inalisan ko yan ng napakaraming tuyong leaves talaga guys. Meron naman siyang roots. Pero hindi ko alam kung bakit palagi siya natutuyan. Siguro hindi niya kaya yung ganito kainit guys. Baka ilipat ko to siya ng area na hindi masyadong mainit. Kasi dito parang hindi niya kinaya talaga. Andiyan naman yung Laxiflora ko. Bala ko yung ilagay sa mas malaking pot. At si Choco Soldier na yung pinagpugutan ko. At itong katabi niya, ayan yung mga top cut niya guys. Ayan siya. Medyo meron na siyang mga babies din. Ayan. Tumaob to guys eh. Kaya na hindi matagal ko bago na ripat. Kaya yung kanyang babies ay hindi stress. Dito naman sa Ben Buddies, malaki na yung kanyang babies guys. Ayan, maliit lang to nung dumating. Pero yan, lumalaki na yung kanyang babies. Pero yung mommy naman, wala guys. Hindi siya nag-gain ng size. Yung babies lang niya ang lumaki. At meron pa ring mga rust fungus sino nga to? Basta Crassula. Meron siyang rust fungus pa rin. Hindi pa rin nawala. Buhay pa rin naman siya. Pala na siya dyan. At saka si Minibel, variegated. Hindi masyadong stress siya guys. Kahit mainit dito. Siguro kailangan niya talaga ng full sun. At direct sunlight para mag-stress. Pero dito kasi ay filtered. Kaya nangawit ako guys. Kaya siguro hindi siya masyadong stress. Ayan naman si Blood Moon. Alisin ko lang si Blood Moon. Yan si variegated Blood Moon guys. Na-stress na siya guys. At saka lumalaki na rin yung kanyang babies. Pero gaya din ni Ben Buddies ay hindi din lumalaki yung kanyang mother. So, sobrang stable na to sila. Ayan, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 heads guys. Ayan. 8 ka-rosettes. At sana lumaki pa ito. Para mapuno na siya. Meron pa palang rosette sa ilalim. Merong isa. Ayan. Hindi nyo lang kita. Pero meron siyang isa sa ilalim. Sobrang gaan ng kanyang pot. Uhaw na to. Ayan siya. Si variegated Blood Moon. Katabi naman ni Blood Moon ay si Benny Drops. Ayan siya guys. Nawala na yung kanyang drops. Ayan. Nawala na. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nakakatanggap naman siya ng init dyan sa taas. Siguro baka magkakaroon din niya ng drops kapag lumalaki na yung mga bagong rosettes niya. Ito kasi mga bago na to. Yan yung mga luma niya na may drops. Pero yung mga bago ay wala pang drops. So sana magkakaroon din niya ng drops kapag lumalaki. Hindi na crunchy yung kanyang leaves guys. Ano na. Kuluntoy. Parang karne. Tingnan nyo yung dahon niya. At marami siyang roots na pumapaibabaw. Kulang siya ng water. Ibig sabihin, kulang siya ng water. Kailangan niya ng dilig. Pero mabigat naman yung pot niya. Ayan siya. Ang ganda niya guys. Stress pa rin siya. Katabi naman ni Bennett Drops ay si California Sunset na nakaka-proud lang ang kanyang kulay. Ayan guys. O tingnan niyo naman yan. Bihira lang ako magkakaroon ng California Sunset na nagkakakulay ng ganyan guys. Kaya lang yung pinagpugutan ko, yan, hindi siya nag-succeed. Nalusaw siya guys. Yan siya. Hindi nalusaw, nag-dry. Wala siyang binigay na babies.
Pero yung isa namang anak niya ay meron namang pups na lumabas, kaya okay lang. Ito pala yung kanyang top cut, guys. Yan, stable na siya. Binalik ko lang din dyan. Ayan. Kakapal din naman siguro kahit hindi nag-succeed itong aking pinagbubutan. So, that was my California sunset. At ang katabi naman ni California sunset, guys, ay si Peach Candy. Natingnan nyo naman yung kulay nyo. Oh. Ayan, ang ganda lang. Diba? Nag-stress na yan siya. At lumaki naman yung kanilang mga rosette. At saka tingnan mo naman yung babies niya, guys. Lumaki. Yung mother at saka yung baby ang lumalaki. Hindi gaya nung iba na hindi lumalaki yung kanilang mga anak. Pero ito siya ay lumaki talaga at sobrang stress na. Ayan siya. Yung tips ng Peach Candy, guys, ay gustong gusto ko. Kung masira yung kanyang tips, ay parang nag-iitsurang heart. Gaya niyan. Parang heart na. Pero pag hindi naman sira, gaya nito, matulis naman. So, umuulan na. Umuulan bigla, guys. So, yan yung ating Peach Candy. Meron na naman palang baby. Ayan, isa oh. Ang cute naman ng kulay ng kanyang anak. So, meron ng aerial roots yung kanyang isang rosette. Hindi ko alam kung kita ba. Meron siyang aerial roots. Siguro kailangan na niyang ilipat sa ibang pot para magkaroon na siya ng sarili niyang pot. Siya lang naman ang may aerial roots. Ito siya, guys. Aalisin ko siguro to para ilagay sa ibang pot. Ay, hindi ako nagsasamang tingnan si Peach Candy, guys, kung alam nyo lang. Hindi ganito yung kulay niya nung dumating kasi sa akin. Ito naman, ang ganda lang talaga niya. Tingnan nyo naman yan. Diba? Kaka-proud. Ang katabi ni Peach Candy, guys, is si Sedum Sorrento na hindi na siya black. Ayan. Hindi na siya black gaya ng dati. Hindi na ganun ang kanyang kulay, guys. Nag-iiba. Ayan. Hindi ko na ibigay sa kanya yung temperature na kinakailangan para magkakaroon siya ng color black na leaves. Pero buhay naman siya. Ang dami niya lang aerial roots. Tingnan niyo yan, oh. Inalis ko na. Lagi itong nagkakaroon ng bulaklak, guys. Kaya inalis ko na. Yan. Ano ito? Isa top cut yan, oh. Buhay na din. So, hindi siya dumadami. Okay lang. Ito pala yung inalis ko sa kanya. Oh. Hindi ko pa na-propagate. Dami ding aerial roots. Diyan ko nilagay si Bloody Jam. Yung kulay niya, guys, ay hindi ganyan yung kulay na gusto ko. Kasi maputla siya. Tingnan nyo naman, maputla. Hindi ko alam kung anong kulang. Mainit naman sa taas. So, under observation pa din naman ito siya kasi bago pa lang din naman. Ito yung aking Beyonce na non-variegated. Para siyang ano lang, guys, para lang siyang si Raindrops. Pero Beyonce daw ito eh. Kaya, yun. Hindi siya lumalaki, guys, kasi palaging natutuyo yung kanyang mga dahon. Ayan. Pero at least, buhay naman siya. At hindi nawawala yung kanyang drops. Yun lang. Andito naman si Pink Spot, guys. Hindi ko pa nakuha yung kanyang benguet na color. Yung may pink-pink talaga. Ito wala eh. Itong isa, medyo pink-pink. Pero itong isa, hindi talaga. Hindi ko alam kung paano siya papulahin. Yung may mga pink-pink ba dyan sa kanyang dahon, guys. Gaya niyan, oh, yan. Pero hindi gaano. Gusto ko yung ganun niya eh. Kaya ko siya binili. Kaya lang, wala na siya. Siguro ganun talaga. Yung si pulbon yan, guys. Hindi siya lumalaki. Tumatangkad lang siya. Natuwa lang ako. Bali yung lahat ng mga luma niyang leaves, guys, ay ubos na. Nalaglag na lahat. Ito na lang natira. At natuwa lang ako dito sa isang dahon niya na bumalik yung mga bumps. At saka meron pang, yan, may bump pa sa mga susunod pa na dahon. Kasi
uminit na dito. Nawala kasi ang bumps niya guys kasi nga nagsunod-sunod yung mga ulan dito. Kaya nawala. At nung simula na namang uminit, yan, lumabas na naman yung kanyang bumps. So, yan si Pubo niyan. Palagi siyang natutuyuan ng dahon. Yan naman si Monstrose Fred Ives. At saka si Golden Sedum. Yan, successful yung ginawa kong pagpugot sa kanya. At meron na siyang baby. Check ko lang. Oh, meron namang kulay, konti. Diba, happy lang. Masaya na tayo sa kung ano mang ibigay ng plants natin sa atin. At saka si Queen Rose. Yan siya. Lumalaki na yung mga babies niya, guys. Wala pang ibang babies. Dalawa pa rin. Pwede kaya itong pugutan, guys. Yan, kasi parang meron siyang gap sa gitna, oh. Baka pwede siyang i-behead, ano. Try ko kaya siyang i-behead. So, yun lang muna. Meron pa sana sa dulo, kaya lang mainit na, guys, masyado. Kasi Aron P, tuluyan ko na siyang kinalbo, guys. Pinatuyo ko muna yung kanyang mga top cut dito. At yung pinagpugutan natin nung nakaaraan yan, meron na siyang isang baby. Isa lang. Yun. At saka leaf pro pa, oh. Buhay na. At saka si ghost plant na kinalbo ko na rin. Sinabay ko silang dalawa para dumami na. Tsaka successful yung pugot natin ng nakaraan. Oh. Isa lang yung binigay. Meron pa pala. Dalawa pala yung pinugot ko. Ito yung isa. Oh, dalawa yung... tatlo ba? Oo, parang tatlo yung binigay sa kanya. Na pops. Yan. At saka si Darly Sunshine. Tsaka dun sa dulo. So, yun lang muna, guys. Thank you all for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. At paki-like na rin, guys. And see you on my next vlog. Bye-bye. Ingat po.